Kailangan munang resolbahin ang inaasahang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges bago maitakda ang pagsisimula ng pagdinig sa kanyang kaso. Sa gitna niyan, inanunsyo ng International Criminal Court ang 3 hukom na didinig sa kaso ng dating Pangulo. Nakatutok si Rafi Tima. Confirmed all the charges. 5 araw matapos kumpirmahin ng ICC Pretrial Chamber 1 ang lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang unanimous decision. Inanunsyo ng International Criminal Court ang 3 hukom na didinig sa kaso. Una, si Joanna Corner mula sa United Kingdom. Malawak ang kanyang karanasan pagdating sa crimes against humanity at genocide matapos maging prosecutor sa Rwanda at Yugoslavia Tribunal. Pangalawa, si Kibong Pek mula sa South Korea. Matagal naging judge at eksperto sa criminal law, judicial administration at international legal cooperation. Pangatlo, si Nicolas Guillaume mula sa France. Kilala siya bilang isang international criminal law specialist. Sila ang bubuo sa Trial Chamber 3 para sa kasong The Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte para sa crimes against humanity of murder and attempted murder para sa madugong drug war ng Duterte administration. Sina Corner at Peck kapwa na halal bilang ICC judges noong 2021 at si Guillaume nitong 2023. Pero ayon kay Paulina Masida, Principal Counsel ng Office of Public Counsel for Victims ng ICC, bago maitakda ang pagsisimula ng pagdinig, kailangan munang resolbahin ang inaasahang apela ng kampo ng dating Pangulo sa confirmation of charges. And the defense has 5 days from the issuance of a decision to file a request for leave. If this request is filed, then the prosecution and the will have 3 days to respond, and then the pretrial chamber will issue a decision. So this is normally a short procedure. Naon na lang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na iaapela nila ang desisyon. Sa oras namang magtakda na ng unang pulong ang Trial Chamber 3, sinabi ni Masida na hihilingin nilang agad masimula ng pagdinig dahil matagal na raw itong hinihintay ng mga biktima. May 539 na raw na biktima nag-apply sa kanila at nakatakda pa nilang buksan ng application para sa mga pamilya ng mga biktimang gustong sumali sa pagdinig. So the victim's participation is very important to really provide the extent of the victimization so that the judges will understand. But it's also important for the victims because for them it's also a way of seeing justice done and being able to turn the page after the terrible events that they suffer from. Base anya sa kanyang karanasan, marathon hearing ang mangyayari sa oras na magsimula ang hearing. Pero magdedepende daw sa dami ng testigo at sa kalusugan ng dating Pangulo kung gaano katagal ang magiging pagdinig sa kaso. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.